So, ngayon dumako naman tayo sa isa pa nating tatalakay o i-discussion ngayong araw. So, bago tayo magsimula sa pagtatalakay, narito muna ang mga layunin na dapat nating asahan. Una, natutukoy ang mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa panimulang pagbasa. Pangalawa, nakikilala ang pag-unawa o comprehension at mga levels sa pag-iisip at mga kasanayan sa komprehensyon. Pangatlo, naipaliliwanag ang apat na level o antas ng pag-iisip. At panghuli naman, naihahambing sa isa't isa ang mga dulog o estratehiya sa paglinang ng komprehensyon. Katulad na lamang ng ugnayang tanong-sagot, DRTA or DRA, request, story grammar, group mapping activity at KWWL. Ngayon, una nating tatalakayin ang mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa panimulang pagbasa. So, ang una dito ay pag-unawa sa pag-unlad ng bata. Bago pa man magsimula ang formal na pagtuturo ng pagbabasa, mahalagang maunawaan ang pag-unlad ng bata sa ibang aspeto. So, para maunawaan natin ito, narito ang dapat isaalang-alang upang mapaunlad ang pagbasa ng isang bata. So, una ay physical na pag-unlad. Ito ang kakayahan ng bata na humawak ng libro, magturo ng daliri at mag-coordinate ng mga mata at kamay ay mahalaga sa pagbasa. So, nakakahalaga talaga ng pag-unlad sa physical nating anyo. Dahil sa pamamagitan ng paghawak natin ng libro at pag-cooperate ng ating mga mata at kamay ay natututuhan natin kung paano magbasa. Katulad na lamang ng kapag nagbabasa tayo or tumitingin tayo sa libro ay makukup up natin kung anong letra yung nandoon. Dahil sa ganong paraan ay mas madali tayong matuto sa pagbabasa. Pangalawa ay pangkaisipan na pag-unlad. Ang kakayahan ng bata na mag-isip, mag-alala at mag-organisa ng mga ideya ay nakatutulong sa pag-unawa sa mga konsepto sa pagbasa. So, ang ibig sabihin nito, kapag ang isang bata daw ay may kakayahan na mag-isip or mag-alala sa isang bagay at marunong siyang magplano or mag-organisa ng isang bagay, ibig sabihin daw nun ay ito ay nakatutulong sa isang bata na mag-grow at mapa-enhance ang kanyang kaalaman sa pagbabasa. Sa ganitong paraan ay mas madaling matuto ang isang bata sa mga letra ba dyan or sa mga librong kanyang binabasa. So, pang-tatlo naman ay ang pang-emotional na pag-unlad. Ang kakayahan ng bata na mag-focus, mag-concentrate, at mag-motivate ay mahalaga sa pagbasa. So, bakit mahalaga itong pang-emotional na pag-unlad? Mahalaga ito sa isang bata sa pagbabasa dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-concentrate sa isang bagay, katulad na lamang na halimbawa kapag ang isang bata ay pinapabasa ng kanyang guro sa paaralan, kapag ang bata ay nakafocus doon sa pinapagawa ng guro sa kanya na magbasa, ay may posibilidad talaga na madali siyang matuto sa bagay na iyon or sa letra na iyon na pinapabasa ng kanyang guro. So in short, kapag ang bata ay nakafocus at may nagmo-motivate sa kanya or magulang ba niya or kaibigan ba niya na gawin ang isang bagay katulad ng pagbabasa, ay matututuhan niya ito kaagad. So yun ang pang-emotional na pag-unlad ng isang bata. Ang pang-apat naman ay ang panlipunan na pag-unlad. Ang kakayahan ng bata na makipag-ugnayan sa iba, makipag-usap at magtanong
ay nakatutulong sa pagkatuto ng pagbasa. So, ibig sabihin nito ay mayroon kang interaction sa ibang tao or sa mga kaibigan mo or mga kakilala mo. So, sa pamamagitan daw ng iyong pakikipag-usap sa ibang tao o sa mga kakilala mo sa lipunan ay nakakadagdag ito ng tulong sa iyo upang mas madali mong matutuhan ang pagbasa. Ngayon, dumako naman tayo sa paglikha ng positibong kapaligiran sa pagbasa. Ang kapaligiran kung saan natututo ang bata ay may malaking impluwensya sa kanyang pag-unlad sa pagbasa. So, ibig sabihin nito, kung kung ikaw ay nasa isang society or sa iyong lungsod or kapaligiran, may posibilidad na maimpluwensyahan kanila na matuto sa pagbasa at ma-enhance ang kaalaman ng isang bata sa pamamagitan ng kanyang mga nakasasalamuhang tao. So, una dito ay pagmamahal sa pagbasa. Ang pagiging halimbawa ng mga magulang at guro sa pagbasa ay mahalaga. Ang pagbabasa ng mga kwento, tula at iba pang aklat sa bata ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagbasa. So, ibig sabihin daw, di ba noong bata pa tayo or ang mga bata ay bago matulog ay binabasahan sila ng kanilang mga magulang ng kwento upang makinig sila at makatulog sila kaagad. So, ito daw ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagbasa kasi inuunawa mo kung ano yung nasa isang kwento at nagbibigay ito ng aral sa iyo kung paano matutuhan ang pagbabasa. So, pangalawa dito ay pagiging masaya sa pagbasa. Ang paglikha ng masayang kapaligiran sa pagbasa ay nakatutulong sa bata na ma-enjoy ang pagbasa. Maaaring maglaro ng mga larong pangwika, mag-awit ng mga kanta at magkwento. So, sa pamamagitan daw ng paglikha ng masayang kapaligiran sa pamamagitan ng pagbasa ay ito ay nagbibigay saya sa mga kabataan dahil pwede nilang i-express or ipakita ang kanilang talento sa pagbabasa, katulad na lang din ng paglalaro ng pangwika at pag-awit. Sa pamamagitan nito na naging aktibo ang kanilang isip na matutuhan ang pagbabasa. Panghuli naman ay pagiging matyaga. Ang pagtuturo sa pagbasa ay nangangailangan ng pasensya at unawa. Mahalagang tandaan na ang bawat bata ay natututo sa iba't ibang bilis. So, ibig sabihin nito na kapag ikaw ay isang guro at nagturo ka sa iyong mga estudyante ng pagbabasa, dapat ikaw ay may pasensya kung paano ka magturo kasi hindi naman lahat ng mga bata ay mabilis lang matuto. May ibang bata na slow learner sila pero matututuhan din nila ang isang bagay kapag ito ay inuulit-ulit nating ipagawa sa kanila. So dapat na mayroon tayong malaking pasensya sa mga bata na iyon o sa mga batang ating nakasalamuha. Dahil ang ibang bata din ay mayroon silang mga paraan or way kung paano sila matuto or kung gaano sila kabilis na matuto sa pagbabasa. So, dapat bigyan natin ang ating sarili ng malaking pasensya sa mga bata ngayon. Kapag tayo ay lalo na tayo ay mga future na educator or future teacher sa kasalukuyan.
Ngayon, dumako tayo dito sa paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo. Ang pagtuturo ng pagbasa ay hindi dapat limitado sa isang paraan lamang. So, may tatlong akong ibinigay dito, mga tatlong estratehiya o strategy kung paano turuan ang isang bata sa pagbabasa. So, una dito kay iba't ibang paraan. Ang paggamit ng mga larawan, tunog at iba pang pandama ay nakatutulong sa bata na matuto sa pagbasa. So, iba't ibang paraan, ibig sabihin, mayroon tayong iba't ibang estratehiya kung paano natin turuan ang isang bata sa pagbabasa. Pwedeng gamitin natin ang larawan or tunog or magdikit tayo ng mga letters sa board. Then ipapakita natin ang mga larawan na mga larawan natin. Dikit natin ito sa pisara. Nang sa ganun ay madaling matutuhan ng bata kung ano yung nasa pisara. At makatch up niya ito at mapunta sa kanyang isipan na yun pala yun ang pagkabasa nun. So, pangalawa, pagiging interaktibo. Ang pagtatanong sa bata, pagpapaulit sa kanya at pagbibigay ng feedback ay nakatutulong sa kanyang pagkatuto. So, ibig sabihin nito ay dapat kapag tayo ay nagtuturo o nagtatalakay sa isang paksa ay marunong din tayong magtanong sa mga bata kasi para maging interaktibo ang ating pagtatalakay o pag-discuss dito sa harapan. Hindi lang pwede na salita ka lang ng salita dito sa harap, ngunit hindi ito naiintindihan ng mga bata. Dapat tanungin din natin sila upang masubok natin kung may natutuhan ba sila sa atin. Then, nakakatulong din ang pagbibigay natin ng mga feedback sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin upang ma-enhance ang kanilang pagkatuto sa pagbabasa or sa iba pang mga aktibidad. At ang panghuli naman dito na estratehiya ay ang pagiging masaya at kawili-wili. Ang paggamit ng mga laro, kanta at kwento ay nakakatulong sa bata na ma-enjoy ang pagbasa. So, katulad na lamang ng kapag tayo ay katulad na lamang ng pagbibigay natin ng aktibidad sa mga bata, ito ay nakakatulong sa kanila na para hindi sila ma-bored at ma-enjoy sila sa ating talakayan or discussion. So, ang paggamit ng laro at mga kanta or kwento ba dyan sa aktibidad nyo ay nakakatulong ito sa bata na magkaroon siya ng motibasyon na matuto sa pagbabasa. So, ganyan, dapat gawin natin ito sa ating future na mga student upang nang sa ganun matuto sila. Ngayon, dumako naman tayo sa pagtataya ng pag-unlad sa pagbasa. Mahalagang subaybayan ang pag-unlad ng bata sa pagbasa. So, ibig sabihin na kapag natuto ang bata sa pagbasa, dapat marunong tayong subaybayan sila kung saan ba level sila banda natuto or kung ano pa ba ang natutuhan nila. Ganyan. So, una dito, regular na pagtataya. Ang pagtataya ay dapat gawin ng regular upang malaman kung anong mga lakas at kahinaan ng bata sa pagbabasa. So, ibig sabihin nito, pagkatapos natin ng ng discussion, ay pagkatapos natin ng discussion ay dapat na magkaroon dapat tayo ng pagtataya after nun. Pagkatapos ng pagtatalakay. Mahalaga talagang magkaroon tayo ng pagtataya pagkatapos ng ating pagtatalakay. Upang sa gayon ay malaman natin kung saan banda sa diskusyon natin ang natutuhan ng isang bata. Sa pamamagitan din ng pagtataya ay malalaman natin kung may naintindihan ba ang bata sa
ating panibagong aralin o wala. So, yun ang kahalagahan ng regular na pagtataya. Dahil isa din ito sa nakakatulong upang mahasa ang pagbabasa ng isang estudyante. So, pangalawa dito ay pagiging sensitibo. Ang pagtataya ay dapat gawin ng may pag-unawa at pagiging sensitibo sa pangangailangan ng bata. So, dapat kung nagbibigay tayo ng pagtataya sa ating mga estudyante ay nararapat na isipin nating mabuti kung tama ba yung mga gagawin nating pagtataya or makakatulong ba ito sa kanila upang mahubog ang kanilang pangangailangan sa pagbasa. At ang panghuli naman ay pagbibigay ng feedback. Ang pagbibigay ng feedback sa bata ay nakatutulong sa kanyang pag-unlad. Nakakatulong ang pagbibigay ng feedback ng isang guro sa estudyante upang maging ma-influensya sila na matuto sa pagbabasa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng feedback ng guro sa kanyang estudyante ay mas nalilinang ang kanilang matututuhan dito. So, yun ang pagtataya ng pag-unlad sa pagbasa. So, yun ang tatlo. Ngayon, dumako tayo sa ang pag-unawa o comprehension. Ang pag-unawa o comprehension sa pagbasa ay ang kakayahan ng isang individual na maunawaan at magbigay ng kahulugan sa mga binabasa. Ito ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa mas malalim na intelektual na pag-unlad at pag-unawa sa mundo. So, narito ang ilang mga mahalagang konsepto at paraan upang mapabuti ang pag-unawa sa pagbasa. So, alam naman natin na ang pagbasa o comprehension ay ito yung kakayahan ng isang tao o individual na maunawaan o malaman kung ano yung nilalaman ng kanyang binabasa. Halimbawa na lamang kapag tayo ay nagbabasa ng mga libro, mga kwento o tula, ay minamabuti nating malaman or unawain kung ano ang laman ng ating binabasa or kung ano yung mga nalalaman natin upang makapagbigay tayo ng refleksyon sa ating mga binabasa. So ngayon, narito ang mga mahalagang konsepto para ang ating pagbabasa ay mas lalong mapabuti. So una dito ay aktibong pakikilahok. Aktibong pakikilahok ang una. Sa pagbasa, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mambabasa. Ito ay ang pagtutok at pagbibigay ng pansin sa binabasa upang maunawaan ang mga kaisipan at mensahe ng teksto. So, gaya ng sinabi ko kanina na dapat ang ating binabasa ay dapat ating inuunawa or pinufocus talaga sa ating isip. Kasi kapag ginawa natin iyon na nagpo-focus tayo sa teksto na ating binabasa, ay magkakaroon tayo ng kaunawaan at malalaman natin kung ano yung laman ng teksto na dapat nating matutuhan. So mahalaga talaga sa isang mambabasa na mayroon siyang aktibong pakikilahok upang mabigyan ng pansin ang kanyang binabasa at ito'y kanyang maunawaan. Ang pangalawa naman ay pagsusuri at pagsasaliksik. Ang pag-unawa sa pagbasa ay nangangailangan ng pagsusuri at pagsasaliksik sa teksto. Ito ay ang pagtukoy sa mahalagang ideya, detalye, at struktura ng teksto upang maunawaan ng mensahe. So, upang maging mahasa tayo sa pagbasa, nararapat na mayroon din tayong pagsusuri or pananaliksik sa ating tekstong binabasa. Nang sa gayon ay mas lalo nating naunawaan ito. Kagaya na lamang halimbawa ng kapag tayo ay may
pananaliksik na gagawin, di ba? Tayo ay nananaliksik sa aralin noon sa Filipino sa kay Dr. Lato, di ba? Binigyan niya tayo ng gawain upang bumuo ng isang pananaliksik at kinakailangan iyon ng mga resources or mga author upang mabatid na ang ating pananaliksik ay hindi gawa-gawa or plagiarism dahil may author siya. So, gaya din ito ng sa pagbasa. Kailangan magkaroon tayo ng pagsusuri upang malaman natin ang mahalagang ideya doon sa topic na ating pinili or sa sa tekstong ating binabasa. So, yun ang pagsuri at pagsasaliksik. Kinakailangan natin itong gawin. Pangatlo ay panghuhusga at pagsusuri. Ang mambabasa ay dapat magamit ang critical na pag-iisip sa pagbasa. Ito ay ang kakayahan na magbigay ng sariling opinyon, pagsusuri at paghuhusga sa mga impormasyon na binabasa. So, dito sa panghuhusga at pagsusuri ay kinakailangan na maunawaan talaga natin kung ano ang ating binabasa upang magkaroon tayo ng reflection or opinion tungkol dito. Kasi importante din ang pagkakaroon ng mga opinion at reflection sa ating binabasa upang ma-enhance natin ang ating kakayahan sa pag-unawa at pag-iisip. Ang pang-apat naman ay paggamit ng konteksto. Ang pag-unawa sa konteksto ng teksto ay mahalaga sa pagbibigay ng tamang kahulugan sa mga salita, pangusap at talata. Ito ay nagtutulong sa pag-unawa ng mga di familiar na konsepto o tema. So, mahalaga ang paggamit ng konteksto dahil ito ang tumutulong sa atin na bigyang kahulugan ang mga salitang hindi familiar sa atin. Kagaya na lamang ng mga salitang Filipino na hindi gaano nating naiintindihan or laglom siya in Bisaya. So, magagamit talaga natin ang konteksto upang ibigay ang kahulugan nito. Ang panglima naman ay pag-uugnay sa sarili. Ang pag-uugnay ng binabasa sa sariling karanasan, kaalaman at pananaw ay nagpapalalim sa pag-unawa. Ito ay nagbibigay ng personal na kahulugan sa binabasang teksto. So, sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sarili, ay nalalaman natin or na-relate natin sa ating sarili ang ating mga binabasa. Kasi inuunawa talaga natin siya ng lubusan. So, nakapagbibigay ito ng aral sa atin at refleksyon na magagamit natin sa ating buhay o sa pang-araw-araw nating buhay. At ang pang-anim naman ay pagsusuri sa layunin at estilo. Mahalaga ring suriin ang layunin at estilo ng may akda sa pagsulat ng teksto. Ito ay makatutulong sa pag-unawa ng motibasyon at paraan sa pagpapahayag ng mensahe. So, mahalaga din na ating suriin kung ano yung mga layunin or mithin o goal ng author sa binabasa nating teksto. Dahil nakakatulong ito sa atin na magkaroon tayo ng motibasyon sa buhay kung ano yung ipinapahiwatig niya doon sa mensahe ng kanyang sinulat. Ang pang-pito naman ay pagtukoy sa pangunahing ideya. Ang pagtukoy sa pangunahing ideya o tema ng teksto ay nagpapalalim sa pag-unawa. Ito ay ang pinakamahalagang kaisipan o mensahe na nais iparating ng may akda. So, mahalaga ang pagtukoy sa pangunahing ideya. Kasi sa pamamagitan nito, malalaman natin talaga kung ano ang ipinapahiwatig o ang tema or subject sa ating binabasa. Nakakatulong ito sa atin upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa
binasa natin. At ang panghuli naman ay pagsusuri sa detalye. Ang pagtukoy sa detalye, halimbawa, at supporting na impormasyon ay nagpapalawak sa pag-unawa sa pangunahing ideya. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman at konteksto sa binabasa or binabasang teksto. So, kung susuriin natin ang mga detalye sa ating binabasang kwento or sa ating binabasang libro, ay malalaman talaga natin ang kabuuang istorya ng ating binabasa. Katulad na laman ng buhay ni Jose Rizal. Kapag binasa natin iyon, malalaman talaga natin ang history or panahon ng kanyang pagkamatay at bakit niya sinulat yung mga Florante at Laura, El Filibusterismo. So, ganyan, kapag binasa natin iyon ay mas magkaroon tayo ng kaalaman tungkol kay Dr. Jose Rizal, kung ano ang kanyang detalye sa kanyang buhay. So, yun ang 8 mahalagang konsepto at paraan upang mapabuti ang ating pagbabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa mga level ng pag-iisip at mga kasanayan sa comprehension. So, may 4 na antas ng pag-iisip. Ang una dito ay ang antas factual. Ito ay payak na pag-unita sa mga nakalahat sa impormasyon at tutukoy ang mga detalye batay sa mga naalala o recall sa English, kung saan ang mga ito ay nasaan yung lantay na makakasagot ng ano, sino, kailan at saan. So, dito sa antas factual ay binabalikan natin ang mga past na mga pangyayari. Katulad na lamang ng saan ipinanganak si Dr. Jose Rizal, sino ang kanyang ama. So ma-recall mo sa iyong utak kung ano ang mga detalye sa buhay ni Jose Rizal. So, yan ang tinatawag na antas factual. So, ang ikalawang antas naman sa pag-iisip ay ang antas interactive. So, ang isa sa pangkatawagang dito ay pagpapakahulugan. Hindi katuturan ang layunin nito, kundi ang nakakubling kaalaman o kaisipan. Sa English, tinatawag na reading between the lines. So, ito yung antas interactive. Mayroon siyang layunin na hindi katuturan. So, yan ang antas interactive. Ang pangatlong antas naman ay antas applicative. Paglalapat ng mga taglay na eskemata ng mambabata sa tekstong binabasa. So, bali ina-apply ang mga detalye sa mga binasang libro. Ganyan. So, tinatawag siya sa English na reading beyond the lines. So, na-discuss naman natin ito doon sa purposive communication. So, taglay ko talagang naintindihan nyo ito. So, hindi ko na siya gaanong ilalahat kasi naintindihan nyo naman ito doon sa pag-discuss sa atin ni Ma'am Chuchi sa purposive. So, ang ika-4 na antas ay antas transactive. Maliban sa eskemata at paglalapat nito ay kaugnay sa konsepto, mahalaga ring salik ang pansariling pagpapahalaga o values system ng mambabasa. Ang reading with the character, ang kumpletong evolusyon o kaganapan sa prosesong pangkaisipan. So, dito sa antas transactive ay pinapahalagahan natin kung sino ang mga character or mga author sa binabasa nating mga libro. So, ganyan. Binavalue or
gina-appreciate natin ang kanilang mga ginawang libro upang mabasa natin ito at magkaroon tayo ng aral para sa ating sarili. So, tinatawag ito sa English na reading with the character. So, yon. So, dito po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa sa ikalawang paksa natin na ang pamagat ay pagbasa, isang prosesong interactive at constructive. So, dito na nagtatapos ang lahat sa pagtatalakay ko. At ibibigay ko kay Ranilyn Indong ang huling tatalakayin. Yung mga dulog at estratehiya sa pagbasa. Salamat!